Halos mapawi na magkaibigang Eric at Paulo ang kanilang pagod nang sa wakas ay narating na rin nila ang isang sikretong ilog sa probinsya ng Negros Occidental. Ilang milya ang kanilang biyahe para lamang makita ang ilog na yon. May isa kasing kakilala na nagrekomenda sa kanila ng ilog na yon. Base sa nagsabi sa kanila, nakakapagpagaling daw ng kahit na anong uri ng sakit ang tubig doon. Liblib na lugar na talaga ang lugar na yon. Napakalinis pa at halatang wala pang gaanong nakakapunta roon. Pinalilibutan ito ng matataas na puno. Napakaaliwalas pa ng lugar. Maririnig ang mga huni ng ibon. Nakaka-relax ang hampasan ng mga dahon dahil sa nagsasayawang mga puno. Ayos to pre, may pang-content na naman tayo nito sa YouTube, sabi ni Paulo sa kaibigang si Eric. Sa trabaho ng dalawa ay nagsasagawa sila ng mga dokumentaryo tungkol sa ganda ng kalikasan. Ito na ang kanilang ikinabubuhay dahil may kalakihan din naman ang kinikita nila rito. Ikaw na mag-edit nito ah. Kapal naman ang mukha mo kung ako pa rin. Ako na nga nagre-record eh. Nagmamaktol na sabi ni Eric na kanina pa hawak-hawak ang kamera. Oo na, niyakin mo naman kaagad. Natatawa pa si Paulo at binato pa ng maliit na graba ang kaibigan. Inilagay ng dalawa ang kanilang mga gamit sa gilid ng kawayan. Tinanggal agad nila ang mga suot at itinira na lang ang kanilang suot na brief. Talon! Tumalo ng dalawa at tuwang-tuwang lumangoy sa ilog. Walang paglagyan ng kanilang saya. Para sa kanila ay panibagong achievement na naman ang kanilang nagawa. Sa sobrang saya ng dalawa, ay hindi na nila namalayang mabilis pala na lumipas ang mga oras. Unti-unti nang kumakagat ang dilim sa kagubatan. Pag kaya muna tayong umuwi, mas maganda kung dito tayo magpalipas ng gabi. Suwestyon ni Paulo. Agad namang kinontra ni Eric ang ideyang yon ng kaibigan. Kahit kasi maganda at nakakagaan ng pakiramdam ang ilog na yon, hindi siya komportable na matulog sa gitna ng kagubatan. Hindi siya kampante dahil alam niya na maraming maaaring lumapit sa kanila kapag sumapit na ang kalaliman ng gabi. Isa na nga rito ay ang mga mababangis na hayop. Sir, aulo ka ba? Wala naman tayong dalang tent, no? Tsaka isa pa, hindi naman tayo magkakamping. Nandito lang tayo para mag-document. Wala tayong dalang maraming pagkain. Saan tayo matutulog? Delikado rin dito kasi gubat ito. Sabi naman ni Eric. Ano ka ba? Hindi mo ba naisip na baka may matuklasan tayo dito na pwede nating i-upload sa channel natin? Eric, bare month na ngayon. Kailangan natin kumita ng mas malaki. Kailangan natin ng kakaibang content. Yung magugulat yung mga tao. Ganun. Kalimutan mo na muna yung pangamba mo, no? Trabaho muna tayo. Ito namang si Paulo, parang hindi na grade 2. Hindi mo ba ako naiintindihan? Delikado nga rito. Kung gutom lang, kaya kong tisin eh. Nang isang gabi, kaya-kaya yun. Pero yung panganib, hindi. Eric, uuwi ka ba? Gagabi ka na sa paglalakad, no? Mas lalong delikado kung maglalakad ka mag-isa. Ikaw talaga, siraulo ka. Sinadya mo ito no? Siniko pa ni Eric ang kanyang kaibigan. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang binabalak ng kaibigan. Kaya pala nilibang siya nito. Uy, hindi Nalibang lang talaga tayo. Ano ka ba naman? Natatawa na lamang nasabi ni Paulo. Wala nang nagawa pa si Eric sa mga sandaling yon. Batid niyang may punto rin naman si Paulo kahit naiinis siya ng kaunti. Dahil wala naman tayong dalang tent, maghanap tayo ng mga sanga ng puno tapos gagawa tayo ng bahay. Sabi ni Paulo at kinuha na ang kanyang flashlight. Tingnan mo tong isang to. Iba rin ang trip mo, no? Anong gagawa ng bahay? Ang hirap-hirap gumawa ng bahay, no? Marunong ka ba nun? Nagdududang tanong ni Eric at nagsimula na rin siyang maglakad. Siyempre, yung gagawin natin, yung tama lang. Ano bang iniisip mo? Yung may second floor pa? Buwang ka rin pala no? Tumingin ka dyan sa gilid-gilid, baka may mga tuyong sanga dyan. Lumipas sa mga sandali, ay nakaipon na rin sila ng sanga. Pero hindi pa yun sapat para sa nai-imagine na bahay ni Paulo.
Ano na, Paulo? Gaano karaming sanga ba yung kakailanganin natin? Inabot na tayo ng dilim dito, oh. Alam mo pa ba yung pabalik sa ilog? Nagrereklamong sabi ni Eric habang pasan-pasan ang mga sanga sa balikat. Oh, relax, kumalma ka. Daldal mo eh. Kailangan natin ng marami. Baka mamaya wala tayong bubong. Sagot ng binata. Visit ka? Akala ko ba, tamang bahay lang yung tatapalan lang ng tuyong malalapad na daon? Mansyon ba balak mong gawin? Pampira ka naman, oh. Biglang tumigil si Paulo sa paglalakad. Sandali. Oh, ano na naman? Iritadong tanong ni Eric. Tingnan mo, sabi ni Paulo. Pinatay muna ni Paulo ang daladalang flashlight. Pagsilip ni Eric sa kung saan nakaturo ang daliri ni Paulo, nakita niya ang ilang grupo ng kalalakihan na nakabahag. May daladalang sulo, may mga dala ring sibat at ang ilan sa kanila ay pana ang sukbit sa balikat. Mga katutubo yata yan, sabi ni Eric. Nangangaso sila. Panoorin natin. Umupo ang dalawa sa hindi kalayuan. Tutok na tutok lang ang mga mata nila. Sa hindi nila inaasahang pagkakataon, ay naramdaman na lang nila na may tao na sa kanilang likuran. Nang lumingon sila, ay nakita nila ang dalawang lalaki na nakabahag din. Hindi pa man sila nakakapagsalita, may bumaon ng tila karayom sa leeg nila. Sa mga sandaling yon, ay unti-unti na silang nawalan ng malay. Hindi na nila alam kung gaano kahaba na sila'y natutulog nun. Basta nagising na lang sila sa ingay ng kanilang naririnig. May mga nagtatawanan. Pagbangon nila, ay napagtanto nila na tila may ginaganap na okasyon sa lugar. Nasaan tayo? Tanong ni Eric habang hawak ang leeg na nangalay. Nakakulong tayo, kalmadong sabi ni Paulo. Nanlaki naman ang mata ni Eric nang mapansing nasa kulungan sila na yari sa makakapal na sanga ng puno. Tika, bakit tayo nandito? Naloko na. Eric, nahuli tayo ng mga katutubo, sabi ni Paulo. Napalo na lang ni Eric ang hita niya sa sobrang pagkadismaya. Habang si Paulo naman ay tahimik lang at parang nahihiya sa nangyari. Yan kasi sinasabi ko sa iyo eh. Kung umuwi na lang sana tayo di sana wala tayo rito. Minsan kasi, Paulo, ginagamit din natin yung utak natin. Hindi yung kung ano-ano na lang yung tumatakbo dyan sa kukote mo. Kita mo nangyari sa atin ngayon. Anong gagawin natin? Paninisi ni Eric. Galit na galit ito. Kung hindi nga lang niya ka-close si Paulo, ay baka sinapak niya na ito sa sobrang inis. Oo na. Kasalanan ko na. Kasalanan ko na ang lahat. Wala na namang magagawa yung paninisi mo sa akin eh. Mabuti pa, mag-isip na lang tayo ng paraan. Paano tayo makakalis sa lugar na ito? Pangangatwiran pa ng lalaki. Oo, sige na nga. Mag-isip ka kung paano tayo makakalis sa kulungan na ito. Sige, isipin mo. Kapag may naisip ka ngayon din, didilaan ko pati paa mo. Sige. Sa inis ni Eric ay binato niya ng lupa ang kaibigan. Bumuntong hininga na lamang si Eric. Ikinalma na lamang niya ang sarili. Alam niya na kahit na magwala siya sa loob ng kulungan na yon, ay hindi pa rin sila makakatakas. Sumiksik ang dalawa sa sulok nang may dumating na dalawang lalaking nakabahag. Marami itong tattoo sa katawan. Binuksan ng dalawang lalaki ang kulungan. Puwersahan silang nilabas doon. Teka, sandali! Saan niyo ba kami dadalhin? Tanong ni Paulo. Huwag niyo na tangkaing tumakas. Hindi kayo magtatagumpay. Seryosong sabi ng lalaki. Hindi sila hinahawakan ng dalawa. Kaya naman sinamantala nila yon. Sinenyasan ni Eric si Paulo. Nakuha naman kaagad ng binata ang ibig sabihin nito. Mga ilang sandali lang ay tumakbo na kaagad silang dalawa paalis. Tiningnan lang sila ng dalawang lalaki ni hindi man lang umalis sa mga yon sa kinatatayuan. Wala pa si Eric at Paulo sa bungad ng lugar na yon ay may mga humarang na sa kanila. Pinalibutan sila ng mga yon. Tinutukan sila ng sibat kung kaya't wala na rin silang nagawa kundi ang bumalik na lamang. Ang titigas ng mga ulo ninyo eh. Hindi na kayo makakalabas dito. Ito na ang inyong bagong tahanan.
Wika pa ng lalaki. Hindi na nakapagsalita ang dalawa. Tinulak na sila at kusa na lang din silang naglakad. Dinala sila sa isang malaking kubo. Naiiba ang kubo na yon kumpara sa mga nadaanan nila. Yun lang kasi ang bukod tanging may malawak na bakuran. Bukod pa doon, may mga nakapalibot din sa labas na mga bantay. Sapilitan silang dinala sa loob. Naabutan nila ang isa pang matangkad at maskuladong lalaki. Nakaupo ito sa trono kumpara sa ibang kalalakihan. Mas marami itong tattoo sa katawan. Kung ano-ano ring burloloy ay nakasabit sa liig nito. Mahal na dato, narito ang dalawang lalaki na natagpuan namin sa kagubatan. Ano ang maaari natin gawin sa kanila? Wika ng lalaki sa tinuturing nitong dato. Tumayo ang dato. Mabigat ang paa nito kung kaya't kinabahan na ang magkaibigan. Hinawakan sila sa baba at sapilitang hinarap. Magandang lalaki ang mga ito. Ngunit ang kailangan natin ay magagandang babae. Dahil hindi sila pwedeng ialay sa ating Panginoon, maaring gawin din silang kaanib natin. Uy, sandali! Mga vlogger kami! Mga gumagawa ng mga dokumentary. Hindi kami pwede rito. Pakawalan nyo na lang kami, baka kung pwede. Please! Sabi ni Eric. Tumingin sa kanya ng matalimang dato. At sino ka para ako ay diktahan sa gusto kong mangyari sa inyo? Hindi mo ba alam na lahat ng nandito sa lupaing ito ay pag-aari ko? Lahat ng pag-aari ko ay ako ang nagtatakda ng kanilang mga kapalaran. Malakas na sampalang tinanggap ni Eric. Nahimatay si Eric dahil doon. Natulala naman si Paulo sa kanyang nasaksihan. Pakiusap! Huwag niyo na pong saktan ng kaibigan ko! Hindi na po kami alis! Sabi ni Paulo na naihipa sa sobrang takot. Dali ng dalawa sa ilalim. Lagyan sila ng pananda na sila ay kasali na sa ating tribo. Bukas na bukas, idedeklara sa harap ng maraming kasamahan na sila ay bago sa atin. Wika ng dato at bumalik na rin ito sa kanyang trono. Hinila na si Paulo palabas habang binitbit naman sa balikat si Eric. Nung mga sandaling yon, ay sising-sisi na ang lalaki sa nangyari. Nakukonsensya siya dahil nasaktan pa si Eric. Ipinasok sila sa ilalim ng lupa. Mayroon kasing parang underground na ginawa ang mga katutubong yon. Sa ilalim ng lupa ay hinati ang espasyo doon ng ilang silid. Ngunit sa pinakadulo sila dinala ng 4 na lalaki. Pagpasok nila sa isang silid, nakita ni Paulo ang isang ribulto na bumungad sa kanila. Gawa lamang sa kahoy ang ribultong yon. Ngunit maganda ang pagkakaukit. Isang lalaking may malapad na pakpak. Kakaiba ang mukha nito kumpara sa normal lang na tao. Bukod pa ron, marami pang nakakatakot na mga imahe sa pader. Iba-ibang letrang ginagamit sa mga nakasulat. Ang naiintindihan lamang ni Paulo doon ay ang salitang Panginoong Aswang. Nagtayuan ang mga balahibo ni Paulo sa mga sandaling yon. Sandali! Aswang ba yung tinuturing nilang Diyos dito? Lakas loob na tanong ni Paulo. Tumingin sa kanya ng masama ang 4 na lalaki. Padabog na inilapag si Eric sa lapag. Anong karapatan mo na iugnay ang aming Panginoon sa iyong pagsasalita? Isa kang hangal! Sinakal ng lalaki si Paulo at itinaas sa ere. Dinikit ito sa pader. Mamamatay si Paulo kung hindi lang inawat ang lalaking yon. Walang ano-ano. Itinali na ang dalawa sa mahabang lamesa na nakalatag sa harap ng malaking ribulto. Nilagyan sila ng kadena sa magkabilang kamay at paa. Anong gagawin niyo sa amin? Nababahalang tanong ni Paulo. Tawagin ang mambabatok. Simulan na ang markahan para sa 2 bagong miyembro ng tribo. Sabi ng lalaki. Nataranta na si Paulo sa mga sandaling yon. Ngunit hindi siya makabangon. Makapal ang kadena na pumipigil sa kanya. Ngumiti lang ang mga lalaking nakabahag. Ang ngiting yon ang siyang nagdadala ng matinding takot para kay Paulo. Sa mga sandaling yon, kung sino-sinong santo na ang kanyang tinawag.
Ngunit tila ba wala nang nakakarinig sa kanya. Binalot ng malalakas na sigaw at iyak ang silid kung saan naroroon ang magkaibigang Eric at Paulo. Ang pagbaon ng matulis na bagay sa balat ni Eric ang siyang naging dahilan para muli siyang magkamalay. Hindi sila makagalaw noon dahil sa malalakas na pwersang nakahawak sa kanilang braso. Duguan na ang dalawa dahil sa halos mag-iisang oras na silang tinatatuan. Makalipas sa mga sandali ay binitiwan na sila ng mga lalaki. Tinanggal na rin ang kadenang nakalagay sa kanilang mga paa at kamay. Hingal na hingal ang dalawa. Magkahalong kirot at pagod ang kanilang nararamdaman. Inakala ni Eric at Paulo na doon na matatapos ang kanilang paghihirap. Ngunit hindi pa pala. Sumenyas ang isang lalaki. Maya-maya lang ay pumasok ang dalawang magandang babae na walang pang-itaas. May mga dala itong hilaw na karne. Kailangan niyong ubusin yan. Parte yan ng ritual upang kilalanin kayo ng ating Panginoon. Sabi ng lalaki at tumingin pa sa ribulto. Hindi kami kumakain ng ilaw, no? Bakit hindi niyo muna lutuin? Ang tatamad niyo naman, no? Sigaw ni Eric na mapungay pa ang mga mata. Nang mapansin ng mga lalaki na wala silang balak tikman ng karne, hinila ng mga ito si Paulo at pinayuko. Nakaamba sa liig ng binata ang mahabang itak. Kapag hindi mo kinain yan, mamamatay ito. Ikaw naman, kapag hindi mo kinain yan, mamamatay din itong kaibigan mo. Sabi sa kanilang dalawa ng lalaki. Kahit labag sa kanilang kalooban ang nangyari, pinilit na lamang nilang ubusin ang karne na nasa harapan nila. Kapag sinusuka nila, ay binabalik ulit ng kanilang bibig. Makalipas lang ang ilang sandali, ay naubos na rin nila ang karne. Pumalakpak ang 4 na lalaki kasama ang mga mambabatok. Maligayang pakikisabi! Ganap na kayong mga aswang! Pagkasabing yun ng lalaki, ay napaangat ng tingin si Eric. Ano? Anong sinabi mo? Eric, tama na! Saway sa kanya ni Paulo. Ganap na kayong aswang dahil nagawa niyo ang mga huling parte ng ritual, ang kumain ng karne ng tao. Nagtawa na ng mga yon at halos magsakitan pa ang kanilang tiyan. Kalokohan! Dagdag pa ni Eric. Mga aswang ang mga taong naririto. Lahat ng pagkain dito ay karne ng tao. Nakikita mo yung ribulto na yan? Panginoon namin siya. Balang araw ay muli siyang magbabalik sa atin. Hindi yan totoo. Hindi kami magiging aswang. Hindi na pinansin ng kalalakihan ang sinabi ni Eric. Iniwan na sila roon. Nangihina naman bumangon si Eric at nilapitan si Paulo. Uy, totoo ba? Magiging aswang tayo? Di ba? May alam ka sa aswang? Nag-research ka doon dati, di ba? Sabihin mo. Hawak-hawak pa ni Eric ang kwelyo ng kaibigan. Ang pagkakaalam ko, yanggaw ang tawag kapag pinakain ka ng aswang ng karne ng tao. Kasi magiging aswang ka rin nun. Mahinang paliwanag ni Paulo. Sinuntok ni Eric si Paulo kahit na mahapdi pa ang kanyang magkabilang braso. Ikaw naman kasi. Bakit ba kasi hindi pa tayo umuwi? Pasalamat ka na nga sinamahan kita rito kahit napakalayo sa Maynila. Langya ka naman pare oh. Engaged na ako eh. Naghihintay sa akin yung fiancé ko tapos ganito mangyayari sa akin. Nahihiyang magsalita si Paulo ng mga sandaling yon. Aminado siya na kasalanan niya kung bakit sila nalagay sa alanganing sitwasyon. Ano na? May naisip ka bang paraan para makalis tayo dito? Hindi ko alam, Eric. Kung gusto mong umalis, ikaw na lang. Magpapaiwan ako rito. Sabi ni Paulo na dinadaing din ang hapdi ng kanyang braso dahil sa tato. Tingnan mo na naman yung pabida-bida mo oh. Bakit ka magpapaiwan dito ha? Anong gagawin mo rito? Magiging aswang na tayo. Sa tingin mo tatanggapin pa ako ng pamilya ko? Nung normal na tao nga ako eh. Ayaw nila sa akin. Tapos magiging aswang pa kaya? Napailing at napamura na lamang si Eric noong mga oras na yon. Sandaling namayani ang katahimikan sa kanila. Hinintay muna ni Paulo na kumalma si Eric bago ito tuluyang magsalitang muli.
Kung sakyan na lang kaya natin. I mean, total ginawa na nila tayong miyembro, di ba? Sundin na lang natin kung ano yung pamumuhay nila dito. Ipakita natin sa kanila na tanggap natin kung sino at ano na tayo. Tapos, kapag nakampante na sila, saka tayo aalis. Sabi ni Paulo. Gano'n naman katagal yan, pre. Alam mo naman in 6 months ikakasal na ako. Baka mamaya niyan umabot tayo ng 1 taon dito. Nababahala namang sabi ni Eric. Gagawin natin ang best natin para mapabilis. Sa ngayon, kailangan natin magkaisa. Babawi ako. Basta, huwag ka na magalit sa akin. Hindi ko naman magagawa ang plano ko kung ako lang. Sabi pa ni Paulo. Bumuntong hininga na lamang si Eric. Nang maimasmasan ay kumalma na rin ang kanyang kalooban. Pero kinakabahan talaga ako Totoo ba talaga na magiging aswang tayo? At aswang ba talaga yung lahat na nandito? Tanong ni Eric. Nakita mo naman kung ano sinasamba nila, di ba? Aswang ang Panginoon nilang tinuturing. Mga aswang lang ang kumakain ng karne ng tao. At yung ginawa nila sa atin na sapilitang pagkain ng karne ng tao, yang gaw yun, tol. Ayon sa nabasa ko, 11 days bago katuluyang maging aswang. Pero sa 10 araw, doon mo mararamdaman ang mga sintomas. Paliwanag ni Paulo. Wala bang gamit dito? Hindi ko alam, Eric. Basta ang sabi nila, mga magagaling na albularyo lang ang makakagamot ng yanggaw. Napailamos na lang sa sariling mukha si Eric. Maya-maya ay tumingala sila sa malaking ribulto sa kanilang likuran. Nagtayuan ang kanilang balahibo habang pinagmamasdan yon. Sumapit ang hapon. Binigyan na sila ng bahag na kanilang magiging opisyal na kasuotan. Muling humarap ang dalawa sa tinatawag na datu na sa kanilang pagkakaalam ay Arham ang pangalan. Magandang hapon, Dato Arham. Magandang hapon po sa inyo. Bati ni Eric at ni Paulo. Sinunod lang nila ang paalala sa kanila nang nagatid sa kanila. Mga kasama, kilalanin natin ang 2 bagong miyembro ng tribo. Ang 2 lalaki na bagong aswang. Sigaw ni Dato Arham sa mga kasamahan nito. Naghiyawan ang mga yon. Nagulat na lamang ang magkaibigan nang buhusan sila ng tig-1 balde ng dugo. Pinilit na lamang ni Eric at Paulo na hindi sila masuka para hindi makahalata ang mga yon. Dugo ito, pare. Tatagan mo yung sarili mo, ha? Pabulong na sabi ni Paulo sa kaibigan. Tumango na lamang si Eric. Pagkatapos nila roon, ay pinapunta na rin sila sa isang ilog. Pinalublob sila roon at pagkatapos ay saka na sila hinayaan. Ano pang susunod, pre? Tanong ni Eric. Basang-basa ang dalawa habang sila ay nakaupo sa gilid ng ilog. Magsasalita pa sana si Paulo nang may mga dumaang babae sa kanilang harapan. Morena at maputi ang iba roon. Napatulala silang dalawa dahil sa kalusugan ng dibdib na mga yon. Lahat kasi ng babae sa tribo ay hindi nakadamit. Kung ano lang ang suot ng lalaki, ay ganun din dapat ang babae. Mahigpit ding ipinagbabawal sa mga kababaihan na magsuot ng kahit na anong alahas. Dahil ang paniniwala sa tribong yon, ang mga babae ay dapat hindi mukhang marangya. Dahil tinuturing lang na mababang uri ang kababaihan. Medyo okay din palang nandito tayo. At least may free viewing. Pabulong na sabi ni Paulo. Siniko ni Eric si Paulo sa braso. Napaaray naman si Paulo dahil sariwang-sariwa pa ang kanyang tattoo doon. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Eric nang tumayo si Paulo. Ano pa? Di susundan sila. Parang asong naglalaway si Paulo sa mga sandaling yon. Palibhasa, sa buong buhay nito ay hindi pa siya nakakakita ng katawan ng babae. Tila ba pinagpapasalamat niya na napunta sila roon. Dahil sa wakas ay natupad na rin ang matagal na niyang pinapangarap, ang makakita ng suso. Uy, sandali lang! Sigaw ni Eric at sumunod na lang din ito sa kaibigan. Sa kakasunod nila sa mga babae ay mayroon silang nadaanan na bakuran. Napatigil ang dalawa nang makita ang isang babae na umiiyak. Nakagapos yon sa puno ng nyog.
Nakasuot ang babae ng dress na mukhang galing pa ito sa isang okasyon. Dahil doon, napagtanto ni Eric at Paulo na tulad nila, napadpad lang din ang babaeng yun doon. Oh, hindi ka pwedeng makialam ha. Baka nakakalimutan mo, isa na rin tayo sa kanila. Ilang araw na lang, magiging aswang na rin tayo. Paalala ni Paulo. Gusto kasi sanang tulungan ni Eric ang babae. Nanto ko naman to. Pinaalala pa eh. Sagot naman ni Eric. Pinanood na lang nila ang babaeng naroon. Mga ilang sandali lang ay dumating na rin ang 3 lalaki. Kinalagan nila ang babae. Sinusubukan pang pumalag nito pero bigla na lang itong sinikmuraan ng mga lalaki. Napangiwi na lamang ang 2 habang nasasaksiyan yon. Pero hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Nagulat sila nang biglang tagain ng babae sa leeg. Laglag ang ulo at sumirit ang dugo nito. Sinunod ng mga lalaki ang tiyan. Binuksan nila yon. Para bang ginawa nilang baboy ang kaawa-awang babae. Inilabas ang laman loob. Napatalikod na lamang si Eric nang makita nilang kinakain ng mga yon ang laman loob. Nung mga sandaling yon, ramdam na ramdam talaga nila na nasa tribo sila ng mga aswang. Umalis na lang ang 2. Sa halip na makikiboso pa sila sa mga babae, pinili na lang nilang bumalik. Sakto naman na nakasalubong nila ang nagpakilalang Faran. Kanang kamay daw ito ng dato. Mga kapatid, sumunod kayo sa akin. Ituturo ko sa inyo ang tutulungan ninyo. Ito ay utos ng dato, kaya kailangan niyong sumunod kaagad. Sabi sa kanila ng lalaki. Habang naglalakad sila, ay hindi mapakali si Paulo. Hindi siya sanay sa suot nilang bahag. Makailang ulit niyang inayos ang bahag na yon dahil dumudungaw ang kanyang ibon. Nakakainis naman tong suot natin oh. Nakikita yung ano ko eh. Huwag ka na mag-inarte, Paulo. Wala naman silang pakialam dyan eh. Kasi toothpick lang naman yan. Sabi naman ni Eric. Dinala sila ng lalaki sa underground. Maraming silid na naroon. Isa roon ang kanilang magiging tulugan. Binuksan ng lalaki ang malaking gasera sa gilid. May papag lang na naroon at maliit na lamesa. Ito ang inyong tulugan. Umalis na kagad ang lalaki. Ano? Tulugan lang talaga? Saan tayo dudumi? Tanong ni Eric. No choice. Kailangan natin lumabas. Buntong hininga na lamang ang nagawa ni Eric. 5 araw ang nakalipas. Kinakabahan na ang 2 dahil 6 na araw na lang magiging aswang na sila. Yun ang paniniwala nila dahil sa pagsasaliksik ni Paulo. Sa mga nakalipas na araw, tila unti-unti na silang nakakapag-adjust sa lugar na yon. Nagagawa na rin nilang kumain ng karne ng tao dahil wala naman silang pagpipilian. Ang ginagawa na lang nila ay iniihaw nila. Nang sa gayon ay hindi sila masuka kapag hilaw. Oh, saan ka na naman pupunta? Tanong ni Eric kay Paulo nang mapansin itong nagmamadaling magpalit ng bahag si Paulo. Makipagkita ako kay Abing. Nakangiting sagot nito. Si Abing ang babaeng natitipuhan ni Paulo. Sa ilang araw na nila doon, nakatulong si Abing para makalimutan ni Paulo ang kanilang sitwasyon. Dahil sa babae, pakiramdam ni Paulo ay normal lamang ang lahat. Kulit mo rin talaga eh, no? Di ba pinagbabawal ng mga aswang dito na lumabas ang babaeng aswang sa ganitong alanganing oras? Ipapahamak ko pa si Abing sa ginagawa mo eh. Kapag yan, naabutan ng ibang lalaking aswang sa daan, nako, mawawalan ka pa ng babae. Isa sa weirdong patakaran sa tribong yon ay ang pagbabawal ng mga babae na makita sa labas kapag sumapit na ang 10:00 ng gabi. Sino mang babae ang maabutan ng lalaking aswang ay dapat maikasal. Alam mo naman bawal din kaming makita sa umaga, di ba? Magagalit sa akin ang pamilya niya. Katwiran ni Paulo. Umiling na lamang si Eric. Ay nako, bahala ka na sa buhay mo. Mag-isang lumabas si Paulo. Maliwanag ang buwan ng mga sandaling yon. Habang naglalakad sa daan ng lalaking si Paulo, nakita niya ang ilang miyembro ng tribo na nakatungtong sa nalagas na puno. Walang yung mga aswang to. Sana hindi kami maging katulad ninyo. Pabulong na sabi ni Paulo.
Pinagpatuloy na lamang niya ang paglalakad. Pagdating niya sa taguan nila ni Abing, nagtaka siya dahil wala na roon ng babae. Ang tanging naiwan na lamang doon ay ang pulseras na ibinigay niya sa babae. Hindi pwede. Akin na si Abing, pare. Mahal ko na si Abing. Pinagsusuntok ni Paulo ang pader, dahilan para mamaga ang kanyang kamay. Hinayang na hinayang ang lalaki dahil sa biglang pagkawala ng babae. Hindi nito matanggap na maaaring nakuha ng iba si Abing. Pare, kumalma ka nga. Baka nakakalimutan mo, hindi naman tayo taga rito. Tsaka, aswang yun, Paulo. Aswang! Sabi ni Eric. Bakit? Magiging aswang din naman tayo ah. Mas maiging magmahal na ako ng aswang dahil doon na rin naman tayo hahantong. Basta, hahanapin ko si Abing. Kung kinakailangang halugugin ko ang buong tribo, ay gagawin ko. Sabi ni Paulo. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang labis na determinasyon. Si Abing ang unang babaeng dumating sa kanyang buhay. Para sa kanya, ito na rin ang kanyang huli. Unang beses niya palang na nakausap si Abing, pinangako na niya sa sarili na ang babae na ang kanyang pakakasalan. Ngunit nang dahil sa weirdong patakaran ng tribo, nakuha ng iba ang dalaga. Nanahimik na lamang si Eric ng mga sandaling yon. Aram niyang nawala ng pag-asa ang kaibigan kaya hindi na siya nagsabi ng negatibo. Inintindi na lamang nito si Paulo. Kinaumagahan, maagang umalis ang dalawa sa kanilang tinutuluyan. Sinamahan ni Eric para hanapin si Abing sa lugar na yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Abing na nasa bakura ng ibang lalaki. Abing! Sigaw ni Paulo. Napatingin naman sa kanya agad ang babae. Patawad, Paulo. Pero, nakuha na ako ng iba. Nabutan ako sa daan na naglalakad. Malungkot na sabi ng babae. Hindi maaari. Akin ka lang. Itatakas kita dito. Sabi ni Paulo. Paulo naman, gagawa ka pa ng eksena eh. Nakakalimutan mo naman na aswang din na makakalaban mo. Bago ka lang, Paulo. Hindi mo pa nga sure kung magiging aswang ka eh. Yung mga yun, mga matatagal ng aswang yun. Kaya itigil mo na ang kaibangan mo. Hayaan mo na si Abing. Sabi pa ni Eric. Bigla kasi itong nag-alala nang maalala na maaaring ikapahamak ni Paulo ang mangyayari. Ang mga kaibigan mo, pakiusap. Hayaan mo na ako. Mapapahamak ka lang. Manahimik ka, Abing. Babawiin kita dito. Magpapalakas ako. Wala akong pakialam kung sino ang naunang aswang sa aming dalawa. Aswang man o hindi, babawiin kita. Sabi ni Paulo at umalis na rin. Nakahinga ng maluwag si Eric noong mga sandaling yon. Laking pasalamat niya dahil nagbago ang isip ng kanyang kaibigan. Abing, mahal ka ng kaibigan ko eh. Sa susunod, huwag ka nang tatanga-tanga ha, para hindi siya mapahamak. Salamat. Umalis na rin si Eric. Naiwang napanganga ang babae dahil sa kanyang mga sinabi. Wala si Paulo sa kanilang silid nung umuwi si Eric doon. Nakita niya ang kaibigan sa taniman ng mga sibuyas bandang gilid na ng gubat. Uy, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Eric. Nag-iisip ako ng paraan kung paano ko kukunin si Abing. Aalis tayo dito at isasama ko siya. Sabi ni Paulo. Tungkol sa pag-alis natin, paano kung bigla tayong maging aswang? Anong mangyayari sa atin kapag nakauwi na tayo? Tapos, hindi na pala tayo tao. Eric naman, napakasimple lang. Hintayin muna natin matapos ang 11 araw. Kapag naging aswang na tayo, hindi na tayo aalis. Kapag normal pa rin tayo nun, aalis tayo at isasama ko si Abing. Sabi pa ni Paulo. Habang sila ay nag-uusap, ay may napansin si Paulo sa kanilang paligid. Nagtaka siya nang makita ang mga tanim na sibuyas sa gilid. Oh, bakit Paulo? Nagtatakang tanong ni Eric. Hindi nagsalita ang lalaki. Tumayo ito at naglakad. Sinundan ni Paulo kung hanggang saan matatapos ang taniman ng sibuyas. Hindi na nila namalayan na ilang minuto na pala ang nalakad nila. Maya-maya lang ay nanlaki ang mata ni Paulo. Nakita niya ang taniman naman ng mga bawang sa hindi kalayuan sa kanilang lugar.
Bakit, Paolo? Anong meron? Tanong ni Eric. Eric, mga taniman ng bawang to oh. Sabi ni Paulo at bumunot pa ng tanim. Ay, oo nga no. Bakit may mga bawang dito? Eh di ba, nasa tribo tayo ng mga aswang? Nagtatakang tanong ni Eric. Kung may ganito rito, ibig sabihin may isang tao na nagtanim nito rito. Sabi ni Paulo. Napalingon sila sa likuran nang makarinig ng tinig na matanda. Nang lumingon sila, ay nakita nila ang matandang lalaki na mayroon ng tungkod. Tulad nila, ay maraming din itong marka sa katawan. Kitang-kita nila yon dahil sa daladala nitong gasera. Ako ang nagtanim ng mga yan. Wika na matanda sa kanila. Nagtatakang tumayo ang dalawa at kinausap yon. Sandali po, di ba po parte kayo ng tribo na ito? Aswang din po kayo? Sabi ni Paulo. Umiling ang matandang lalaki. Mga iho, wala kayong alam sa tribong ito. Eh bakit? Ano po bang meron sa tribong ito? Pwede niyo bang sabihin sa amin? Tanong naman ni Eric. Huminga ng malalim ang matanda. Sinuyod nito ng tingin ng paligid kung may ibang nakakarinig. Ang mga narito ay hindi mga aswang. Naguluhan ng dalawa sa kanilang narinig. Sandali po, paano hindi aswang? Yun yung sabi sa amin ni Dato. Tsaka lahat ng tao rito kumakain ng karne ng tao eh. Nagsalubong na ang kilay ni Paulo. Niloloko ng Dato ang lahat ng tao. Pinapaniwala nila tayong lahat na tayo ay mga aswang. Nang sa gayon ay sumamba tayo sa totoong aswang ng lugar na ito. Ano po? Totoong aswang? Ang sinasabi niyo po ba ang Panginoon na sinasamba ng lahat? Tanong naman ni Eric. Tama ka, iho. Sa sobrang pagkabaliw ng pamilya ng Dato sa paniniwalang aswang ang kanilang pamilya, sinamba nila ang isang aswang na galing pa sa aklan. Dumukot sila ng mga tao. Nagparami sila hanggang lumaki na ang samahan. Lahat ng kanilang makukuhang tao ay kinukulong nila sa lugar na ito. Hanggang sa tuluyan na nga nilang mabilog ang ulo ng mga tao. Kalaunan, magiging pamumuhay na rin ninyo kung paano mabuhay ang isang tunay na aswang. Paliwanag pa ng matanda. Nasaan po yung aswang na sinasamba nila? Tanong ni Paulo. Isang taon na siyang wala. Pero nararamdaman kong malapit na siyang bumalik. Isa sa mga araw na ito ay nandito na siya. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagtanim ng mga bawang. Dahil umaasa ko na sa pamamagitan ng mga yan, tuluyan na siyang umalis dito. Bumuntong hininga ang matanda. Kita nila sa mukha nito ang kaba at pagkabahala. Kailangan niyong makaalis dito bago pa bumalik ang tunay na aswang. Dahil kapag nandito na siya, marami na namang mamamatay. Sabi ng matanda. Naglakad na rin ito paalis. Hindi makapaniwala si Paulo at Eric sa kanilang nalaman. Ngunit ganun pa man, nakaramdam sila ng panibagong pag-asa. Ibig sabihin nito pare, hindi tayo magiging aswang. Walang aswang dito sa tribo. Ibig sabihin din, hindi aswang si Abeng. Nasasabik na sabi ni Paulo. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Kung totoo man yung sinasabi ng matanda na paparating na yung tunay na aswang, kailangan na nating umalis dito, Paulo. Pero Eric, tulungan mo muna ako makuha si Abeng. Gusto ko siyang isama. Pakiusap ni Paulo sa kaibigan. Hinawakan pa nito ang magkabilang balikat ni Eric. Ay nako, oo na. Kakainis naman to. Pangako, makakaalis din tayo dito. Matutuloy ang kasal nyo ng fiancé mo. Tumango na lamang si Eric nung mga sandaling yon. Kahit papaano, nabuhayan ng loob si Eric. Nagkaroon siya ng pag-asa. Ngayong alam na nila na hindi pala sila magiging aswang, mas lalong gagawa ito ng paraan para makauwi sa kanyang fiancé. Nang sumapit ang madaling araw, palihim na lumabas ng silid ang magkaibigan. Noong mga sandaling yon ay buo na ang kanilang desisyon. Tatakas sila kahit na ano pa ang mangyari. Habang naglalakad sila patungo sa kinaroroonan ng bahay ni Abeng, may natanaw silang paparating. Mabilis silang gumilit.
nakita nila ang dato na sakay ng kalabaw. May mga alalay itong sumasabay sa kanyang pag-abante. Nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat ng babae sa tribo ay aalay sa kanya. Kahit pa mga asawa ninyo. Sabi ng dato. Sumang-ayon na lang ang mga alalay. Alam kasi ng mga ito na kung sino man ang kumontra ay mamamatay kaagad. Kailangan na pala nating magmadali. Baka pati si Abeng may alay sa aswang na sinasabi nila. Lumabas agad si Paulo sa kanyang pinagtataguan. Dali-dali na silang tumakbo. Pagdating nila sa bahay ng lalaking kumuha kay Abeng, patay na ang ilaw sa loob. Kinakabahan si Paulo sa mga pagkakataon na yon. Akala niya ay itinakas na sa kanya ang babae. Ngunit maya-maya lamang, narinig na lamang nila ang mahihinang boses ni Abeng. Tila ba nahihirapan ang babae, kung kaya't pwersahan ng pinasok ni Paulo ang bintana. Madilim sa loob at wala siyang makita. Nagulat na lang ang binata na may humawak sa kanyang liig at binalandra siya sa labas. Paulito! Sigaw ni Abeng sa kanya. Nagulat naman si Eric sa nangyari. Lumabas sa bahay na yon ang malaking lalaki. Pakiusap! Huwag mo sasaktan si Paulito! Sasama ako sa'yo! Sabi ng babae. Ngunit tila walang naririnig ang lalaking yon. Ang kapal ng mukha mo na abalahin ng pagtatalik ng dalawang aswang na nakakata sa'yo. Baguhan ka lamang sa tribong ito. Matuto kang gumalang! Sigaw ng lalaki. Aswang? Baliw lang kayo. Pero kahit kailan, hindi kayo naging aswang. Sa sinabing yun ni Paulo ay nabigla si Abeng. Wala itong ideya kung papaano nalaman ni Paulo ang bagay na yon. Anong sabi mo? Galit na lumapit ang lalaki. Nasa aktong dadakmain na nito si Paulo nang biglang dumampot si Eric ng bato sa gilid. Binato nito ang lalaki sa muka, dahilan para matumba ito at mahilo. Sinamantala na ni Paulo ang pagkakataon. Agad niyang hinila ang babaeng si Abeng. Isasama ka na namin. Aalis tayo. Sandali, Paulito. Saan tayo daraan? Lahat ng lagos at palabas ng tribong ito ay bantay sarado ng mga tauhan ng ating dato. Nababahalang wika ng babae. Huwag mo nang problemahin yon. Kami nang bahala. Di ba, Eric? Sabi ni Paulo sa kanyang kaibigan. Tumango na lamang si Eric. Kinakabahan man, may kaunting saya sa kanyang kalooban dahil sa wakas, mukhang natagpuan na ni Paulo ang babaeng para sa kanya. Umulis sila sa lugar na yon. Mas pinili nilang dalhin na lamang si Abeng sa liblib na parte ng kagubatan. Sumakto pa na biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong sila sa isang malaking bato na tinatabunan din ng matataas na puno ng akasya. Mas mainam na tumitumbo na tayo. Kapag ganitong maulan, may mga tauhan ng dato na naglilibot-libot sa kagubatan. Sa ganitong panahon din kasi laging may nagtatangkang makaalis. Paliwanag ng babae. Sigurado ka na bang sasama ka sa amin? Biglang tanong ni Eric. Ngumiti si Abeng sa kanila. Oo, sa katunayan, dati rin akong tagalabas. Kinuha lang din ako para dalhin dito. Ha? Tagasang ka? Tanong naman ni Paulo. Taga Laguna. Napadpad ako sa Visayas dahil sa isang bakasyon. Hindi ko inakala na madudukot kami ng mga tauhan ng dato. May mga kasama ka? Marami kami, Paulito. Pero ako na lang ang nabubuhay. Lahat sila ginawa ng pagkain. Mangyak-ngyak na sabi ng babae. Huwag ka na mag-alala. Matatakasan mo na rin ang impyernong lugar na ito. Magtiwala ka lang sa akin. Niyakap na lamang ni Paulo si Abeng. Makalipas sa mga sandali, ay tumila na rin ang malakas na ulan. Nagpatuloy sa planong pagtakas ang tatlo. Inabot na sila ng umaga sa paghahanap ng madaraanan. Ngunit ang tribong yon ay paanan pala ng 3 bundok na magkakatabi. Wala naman tayong makitang labasan. Kanina pa tayo lakad ng lakad pero nasa loob pa rin tayo ng tribo. Pagrereklamo na lamang ni Eric. Dami mong reklamo. Sumunod ka na nga lang. Sabi pa ni Paulo. Yabang nito, porque may kaholdingan sang hinayupak. Natawa na lamang si Paulo sa sinabing yon ni Eric. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, bigla na lamang may mga humarang sa kanila. Kinabahan na ang babaeng si Abeng nang makitang mga tauhan yon ni Dato Arham. Mga hangal!
Hindi kayo makakalis sa lugar na ito! Sabi ng isang lalaki na may katabaan. Nadakip si Paulo at Abeng noong mga sandaling yon. Samantalang maswerte namang nakatakas si Eric. Nangangatog ang tuhod ni Eric nang siya ay makapagtago sa isang ilog. Hindi na siya nasundan pa ng mga humahabol. Mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba at hingal. Ngunit kahit na nakaligtas, nababahala pa rin siya para sa kaibigang si Paulo. Holding hands kasi ng holding hands eh. Ulit-ulit sila. Mga tanga. Inis na sabi na lamang ni Eric habang siya ay nagpapahinga. Ilang oras na lang noon at sasapit na ang umaga. Bawat lumilipas na mga sandali ay mas lalo siyang nababahala. Gawin ko ngayon. Lintik na buhay to. Hirap na nga makatakas. Nabawasan pa ako ng kasabi. Ha? Natigil sa pagsasalita si Eric nang mapatingin siya sa rumaragasang tubig sa ilog. Sa hindi malamang dahilan, naisipan niyang sundan kung hanggang saan ang ilog na yon. Hindi niya na namalayan na unti-unti na pala siyang nakakalayo. Kalaunan ay nakarating siya sa isang mataas na talon. Natanaw niya na sa ibaba nun ay hindi na parte ng tribo. Nagkaroon siya ng magandang ideya. Ang daan na yon ay ipinagpalagay niya na maaaring gawing lagusan kapag sila ay tatakas. Tama. Ito na yun. Kailangan ko sila mailigtas. Ito na ang tamang daan. Sabi ni Eric. Kinaumagahan ay naglakad na agad pabalik si Eric matapos itong makapagpahinga. Batid niyang napakadelikado ng kanyang gagawin. Dahil sa mga sandaling yon, maaaring pinaghahanap na rin siya ng mga tauhan ng dato. Nang ilang metro na lang ay mararating na niya ang pusod ng tribo. Narinig niyang marami na ang naghihiyawan. Parang nakakasiyahan ng mga yon. Naintriga ang lalaki kung kaya't lumapit siya sa halamanan at sumilip. Nakita niya si Paulo at Abeng. Nakalagay sa kulungan na bitbit na mga nagbubuhat sa kanila. Pinaparada sila sa daan. Gawing pagkain ng mga traidor! Ayos! Makakatikim na rin ako ng karne ng kapwa-aswang! Tatarin at ihawin! Yun ay ilan lamang sa mga sigaw ng mga residente na naroroon. Napangisi na lamang si Eric. Mga tanga, hindi naman talaga kayo aswang eh. Bulong na lamang ni Eric sa kanyang sarili. Ganun pa man, hindi niya mapigil na hindi mabahala para kay Paulo. Dahil mamayang gabi, maaring yun na ang huling sandali na makikita niya ang kaibigan. Umalis na muna si Eric doon sa pangambang may makakita sa kanya. Sa kanyang paglalakad sa kagubatan ay muli niyang nakita ang matanda. May mga dala itong binunot na bawang. Agad namang nilapitan ni Eric ang matandang yon at kinausap. Di po ba kayo yung nakausap namin ng kaibigan ko? Tanong agad ni Eric. Ngumiti ang matanda at sumagot. Ako nga. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Tanong nito at inilagay sa tela ang daladalang binunot na bawang. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Gusto ko po sanang itanong kung alam niyo po yung ibang daan para makatakas dito. Sandaling napaisip ang matanda at tumingin sa kanya ng seryoso. Nakita kita na galing ka sa ilog na talon. Kaya alam ko na alam mo na ang sagot sa tanong mo. Sabi ng matanda. Ano ho? Nakita niyo ko? Tumango ito sa kanya. Dati rin kasi akong nagtangka na tumakas at doon ako dumaan. Kaso, sa ginawa kong yon, hindi ko alam na may panganib din palang naghihintay sa akin doon. Maraming malaking ahas na nasa ilalim ng tubig. Maswerte lang at nabuhay pa ako. Kaya kung nanaisin mong tumakas, sa talon ng ilog ang daan, ngunit hindi ko masisiguro kung kakayanin mong lagpasan ang mga ahas. Sabi ng matanda. Napailamos na lang sa sariling mukha si Eric. Gumuho na naman ang nag-iisang pag-asa niya. Uy, sige po. Maraming salamat po. At ipinaalam nyo kaagad sa akin yan. Pero wala na po bang ibang paraan para makaalis sa malaimpyernong lugar na ito? Tanong ulit ng lalaki. Ang pinakamaganda mong gawin ay gisingin sa katotohanan ng mga tao.
kailangan nilang maintindihan na kahit kailan hindi tayo magiging aswang. Tayo ay normal na tao lamang. Mga taong magiging alay sa pagbabalik ng tunay na aswang. Saad pa nito. Gisingin sila sa katotohanan? Yan lang ang paraan para makalaya ang lahat sa malaking kulungan na ito. Tumango na lamang si Eric. Batid niya na mahihirapan siyang gawin ang bagay na yon. Ngunit kung yun na lamang ang tanging paraan para maligtas ang kanyang kaibigan at si Abeng, ay gagawin na niya. Bago maghiwalay ang landas natin, tanggapin mo itong bawang na ito. Wala kang makikitang ganito maliban sa mga tanim kong binunot ko na. Kunin mo ito. Makakatulong ang mga bawang na ito sa darating na kaganapan mamayang gabi. Tinanggap ni Eric ang bawang na yon at nilagay sa telang itim. Isinukbit niya yon sa kanyang bahag. Maraming salamat po. Wika ni Eric. Pinagmasdan na lamang niya ang papalayong matanda. Kahit papaano ay nakakuha siya ng lakas ng loob dahil sa mga sinabi nito. Lumipas sa mga oras, sumapit na naman ang gabi. Palihim na pinuntahan ni Eric ang malawak na bakuran kung saan nakagapos ang dalawa. Pagsilip niya sa halamanan, nakita niya na nakalatag na roon ng mahabang lamesa. Sa ibabaw nito ay naroon ang malalapad na patalim na pangkatay ng tao. Mga kasama, ngayong gabi ay sisimulan na natin ang pag-aalay. Sa gabing ito ay darating na rin ang ating Panginoon. Dapat tayong magdiwang dahil may 3 espesyal na alay. Sigaw ni Dato Arham habang ito ay nakaupo sa tronong buhat-buhat ng 4 na lalaki. Unang kinuha ang isang lalaki na kasabay ni Paulo at Abeng. Moderno ang suot ng lalaki, kung kaya't alam agad ni Eric na naligaw lang din yon sa tribo. Walang kalaban-laban ng lalaki nang ihiga na ito sa mahabang lamesa. Naghihiyawan ng mga nanunood. Lahat sila ay masasaya sa kanilang natutunghayan. Kailangan ko nang gumawa ng paraan. Kung hindi, tapos na agad ang love story ng 2 tanga na ito. Sabi ni Eric sa kanyang sarili. Sinimulang tagain ng lalaki. Pinagtatatanggal ang iba't ibang parte ng katawan nito. Inihagi sa mga nanunood ang ulo. Agad naman nilang pinag-agawan yon para silang mga gutom na hayop. Pagkatapos ay binuksan naman ang tiyan ng lalaki. Pinag-agawa ng mga laman loob. Lahat ng naroon ay kakaibang ligaya ang nadarama. Nang maubos na ang lalaki, ay bumaba na si Dato Arham sa kanyang trono. Naglakad ito sa harapan ni Paulo at Abeng. Ang 2 ito ay espesyal na alay para sa ating Panginoon. Ngayon lang kayo makakatikim ng karne ng kapwa nyo aswang dahil sila ay mga traidor sa ating tribo. Umiyaw at galit na galit ang tinig ng mga nanunood. Mamili kayo, itong babae o itong lalaki. Babae ang isinigaw ng karamihan dahil babae naman talaga ang karaniwang inaalay. Agad na kinalagan si Abeng at inalis sa tabi ni Paulo. Naiyak na lamang ang lalaki dahil wala siyang magawa. Kahit anong gawin niyang pagpupumiglas ay hindi niya matanggal ang lubid sa kamay. Nang ihiga na si Abeng sa lamesa at winasak ang suot-suot nitong bahag, lahat ng nakalagay sa katawan niya ay inalis. Parang mga baliw naman ng mga naroroon na nagmamadali ng katayin ng babae. Napapikit na lamang si Abeng noong mga sandaling yon. Ngunit maya-maya lamang, isang sigaw ang nagpatigil sa lahat. Kalokohan na lahat ng ito! Napalingon ang mga naroon kay Eric na matapang na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Nagsalubong naman ang kilay ng dato sa kanyang paglitaw. Lalapitan na sana siya ng mga tauhan ng dato nang ipakita niya sa lahat ang bawang. Hindi nakalapit ang mga lalaki sa kanya. Tila ba takot na takot ang mga yon. Makinig kayong lahat! Ngayong gabi, kailangan nyo nang gumising sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Itong hawak ko ay mga bawang. Pagmasdan nyo mabuti! Parang mga ignorante ang mga yon na takot na takot. Hindi nyo kailangan matakot sa bawang.
Dahil hindi naman umiepekto ang bawang sa tao eh. Nagbulong-bulungan ng mga tao. Tila nababahala naman ang naging reaksyon ng Datu. Huwag kayong maniwala sa kanya! Nagsisinungaling! Ikaw ang naglilinlang sa mga tao! Matagal mo na silang pinaniniwala na sila ay mga aswang, kahit hindi naman. Hinila ni Eric ang isang payat na lalaki sa gilid. Nilamutak niya sa mukha ng lalaki ang bawang. Nagulat ang mga residente nang wala namang nangyari sa lalaking yun. Mahal na Dato! Anong ibig sabihin nito? Bakit hindi siya nasunog sa bawang? Oo nga! Totoo ba na nililinlang mo lang kami? Mahal na Dato! Magpaliwanag ka! Nagsimula ng mapaisip ang mga tao. Bagay na kinababahala na rin ni Datu Arham. Kung ayaw niyong maniwala, kunin niyo yung mga bawang na iaagis ko at kainin niyo. Pinapangako ko na walang mangyayari sa inyo. Dahil kayo, tayong lahat, hindi naman aswang eh. Mga tao tayo. Isa lang ang dahilan kung bakit niya tayo nililinlang. Dahil gusto ng Datu na lahat tayo ialay sa pagdating ng tunay na aswang. At yun ay tinatawag nilang Panginoon. Saad pa ni Eric. Biglang umingay ang paligid. Kahit ang mga nangangatay ay binitiwan na rin ang hawak nilang patalim. Maraming sumubok na kainin ng bawang para makasiguro sa sinasabi ni Eric. Mga ilang sandali lamang, galit na galit ang mga tao sa Datu. Niloko mo kami! Mahabang panahon mo na pala kami nililinlang! Dahil sa ginawang yun ni Eric ay nagkagulo ang mga tao. Nagkandalabo-labo hanggang sa napilitan ng umalis ang Datu dahil sa mga taong nais siyang patayin. Agad namang pinatakas ni Eric si Paulo. Sinuotan nila ng mahabang tela si Abeng. Ang galing mo! Hindi ko inakala na may utak ka pala! Seryosong sabi ni Paulo sa kanya na bakas pa rin ang kaba. Kailangan na natin tumakas. Ilang minuto na lang eh. Darating na yung sinasabing tunay na aswang. Aalis na sana sila sa lugar na yon nang makarinig silang lahat ng malakas na hiyaw sa itaas. Napatigil ang lahat at napatingala. Nanlaki ang kanilang mga mata na makita ang isang nilalang na katawang tao ngunit may malapad na pakpak. Ayan na! Ayan na ang tunay na aswang! Sigaw ng ilan sa kanila. Nak ng tinapay naman oh. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Sabi ni Eric. Nagsimula na silang tumakas. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay bumaba na ang aswang. Maskuladong katawan nito at ang mukha nito ay hindi maipipinta ng kahit na sinong pintor dahil sa kapangitan nito. Nagulat silang tatlo nang dakmain ng aswang ang isang lalaki. Agad na tinanggalan ng ulo ang lalaking yun. Takbo na! Bilis! Sabi ni Paulo. Halos kalad-karina ni Paulo si Abeng. Walang kalaban-laban ng mga tao sa tribo. Isa-isa silang pinatay at kinain ng tunay na aswang. Habang tumatakas sila, bigla na lang lumitaw si Datu Arham. Pinalo nito si Abeng. Mabuti na lang ay nasalag agad ni Paulo. Tinamaan ng lalaki sa braso na dahilan ng pansamantalang panghihina nun. Walang yaka talaga Datu. Sabi ni Eric. Kahit malaking tao ang Datu, hindi siya nagdalawang isip na sapakin ito. Napatras ang Datu, pero hindi nito ininda ang suntok ni Eric. Pinahanga mo ko, dayuhan. Matalino kang nilalang. Pero pasensya ka na kasi nandito na ang Panginoon namin. Kakainin na niya kayong lahat. Humalakak pa ang Datu. Napakulang puso mo Datu. Paano mo nagawang linlangin ang mga taong tinitingala ka? Sabi naman ni Abeng. Paano ko nagawa? Ang sagot sa iyong tanong ay ang inyong kamangmangan. Mga mangmang kayo, kaya naniwala kayo. Ako, tigilan mo na nga yung bunganga mo. Muling lumusob si Eric sa Datu. Ngunit dahil di hamak na mas malaking tao ang Datu sa kanya, hindi umubra si Eric. Nang si Eric na ang nakatanggap ng suntok, ay halos isuka na niya ang kanyang lalamunan. Napalud agad ang lalaki. Abeng, tumakas na kayo, dali! Sabi ni Eric. Gago ka ba? Hindi ka namin iiwan dito. Namimilipit na sabi ni Paulo. Tumawa ng malakas ang Datu. Hinawakan nito sa buhok si Eric at saka naglabas ito ng punyal.
Sige na! Paano ang fiancé mo? Ngumiti si Eric noong mga sandaling yon. Kung hindi matutuloy ang kasal namin, kayo na lang magpakasal. Magiging masaya na lang ako para sa inyo. Siraulo ka talaga. Gustuhin man ni Paulo na labanan si Datu Arhang, ay alam niyang wala rin siyang magagawa. Puro kayo iyakan! Napapikit na lamang si Eric nang maramdaman nito ang talim ng punyal. Buong akala ni Eric ay mamamatay na siya noong mga sandaling yon. Pero nagtaka na lang siya dahil nawala ang Datu sa tabi niya. Pagdilat niya ng kanyang mga mata ay nakita na lang niya na dinagit palayo ng aswang. Dinala sa itaas. Nanlaki na lang ang kanilang mga mata nang mahulog ang ulo ng Datu mula sa itaas. Tara na! Parang tanga oh! Tara na huy! Sigaw ni Paulo at saka lamang natauhan si Eric noong mga sandaling yon. Dali-daling tumayo si Eric bago pa tuluyang makabalik ang aswang. Tumakbo sila paalis. Hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Hindi rin naman sila makadaan sa bukana ng tribo dahil papunta roon ang aswang. Ang mas mahalaga na lang para sa kanila ay makalayo. Habang sila ay tumatakbo, ay may isang boses silang narinig mula sa kadiliman. Boses ng isang matanda. Mga iho! Napatigil sila at napalingon. Lumitaw ang pamilyar na matanda sa kanila. Ano kayo? Sumunod kayo sa akin! Dadalhin ko kayo sa ligtas na lugar! Wika na matanda at nagkatinginan naman silang tatlo. Sumunod sila sa matanda. Makalipas lamang ang halos 10 minuto ay narating na nila ang isang kuweba. May mga ilang ilaw sa loob ng kuweba na yon. Indikasyon na matagal na yung natirhan. Manong, dito po ba kayo nakatira? Tanong ni Eric. Tumango ang matanda. Matagal na akong nakatira rito. Matagal ko na itong ginawa para paghandaan ang pagdating ng aswang. Ligtas tayo rito. Walang kahit na sino ang nakakaalam nito. Nakahinga ng maluwag ang magkaibigang Eric at Paulo. Pumasok sila sa loob ng kuweba. Sinimulang gamutin ni Abeng ang pamamaga ng braso ni Paulo. Habang tinatapalan naman ng matanda ang maliit na sugat sa liig ni Eric na dumudugo. Manong, maraming salamat sa tulong ninyo ha. Kung di dahil sa bawang na ibinigay nyo, hindi ko magigising sa katotohanan ng mga tao eh. Mas lalong hindi ko maililigtas yung kaibigan ko. Ngumiti si Eric nang malapad sa matanda. Hintayin nyo na labang na sumapit ang umaga, saka kayo umalis. Sigurado na wala na ang aswang sa bukana ng tribo. Sa ngayon kayo ay magpahinga na muna. Ihahanda ko lang ang inyong makakain. Sabi ng matanda. Sandali lang po. Ano pong pagkain? Nababahalang tanong ni Paulo. Natawa ng mahina ang matanda at tinapik si Paulo sa balikat ng mahina. Huwag kang mag-alala, iho. Mula nang tumira ko rito, karne na ng hayop ang kinakain ko. Niluluto ko siya at hindi hilaw na kinakain. Nakahinga ng maluwag si Paulo. Ayaw na kasi niya ng karne ng tao dahil kahit nasanay na siya roon ay pakiramdam niya masusuka pa rin siya. Sandaling umalis ang matanda, naiwan ng tatlo. Tinapik ni Eric si Paulo sa braso. Parang tanga. Alam namang namamaga eh. Inis na sabi ni Paulo. Masaya lang ako kasi sa wakas, ligtas na tayo. Sabi ni Eric na pangiti-ngiti pa. Hindi tayo dapat matuwa. Habang nasa loob pa tayo ng tribo, hindi pa rin tayo ligtas. Buhay pa ang aswang. Anumang oras ay maaari niya tayong masundan. Malakas ang pang-amoy ng aswang. Base sa aral na tinuro sa amin ng Datu, hindi basta-basta ang Panginoong aswang. Sabi naman ni Abeng. Naudlot ang kanilang munting pagdiriwang. Napaisip din si Eric noong mga sandaling yon. Patid nilang may punto si Abeng. Dahil hanggang sa mga puntong yon, malaki pa rin ang tsansa na malagay sila sa panganib. Makalipas ang ilang sandali, ay nakabalik na rin ang matanda, dala na nito ang pagkain nila. Tuwang-tuwa si Paulo na makatikim ng manok sa wakas. Kahit si Abeng ay walang paglagyan ng kanyang kaligayahan. Halos 5 taon na rin kasi niyang tinitiis ang pagkain ng karne ng tao.
Nabusog sila sa masarap na luto na matanda. Pagkatapos kumain ay minabuti ni Eric at Paulo na magbantay sa bukana ng kuweba. Habang si Abing naman at ang matanda ay nagpapahinga na sa loob. Hindi pa pala tapos ang problema natin. Kaya kung sakaling ikaw ang makaligtas, pakisabi na lang sa fiancé ko na sorry. Sabi ni Eric. Uy, para ka naman timang oh. Hindi ka naman mamamatay eh. Lahat tayo makakalabas sa impyernong ito. Tiwala lang tol. Ano ka ba naman? Sabi naman ni Paulo. Hindi ko inaakala na aantong tayo sa ganito. Nagdo-documentary lang naman kasi tayo eh. Pero ngayon... Oo. Sisisihin mo na naman ako eh. Ano ka pa, Paulo? Siyempre hindi. Nabibigla lang ako sa mga pangyayari. Hindi ko inakala na may ganitong lugar pala. Kahit buhay pa tayo, ramdam na ramdam natin ang impyerno eh. Dagdag pa ni Eric. Sayang nga eh. Kung nasa atin pa rin yung camera, na-record sana natin yung mga nangyari. Kaso, hindi ko alam. Baka sinira na nila yun. Napailing na lamang nasabi ni Paulo. Hindi na malaga yun, pre. Ang malaga ngayon, nakatakas tayo. At nang maihatid mo na yung si Abing kung saan man yan ang galing. Pre, seryoso ako kay Abing. Kapag natapos na ang lahat ng ito, pakakasalan ko siya. Oo, upalma ka, Paulo. Baka mamaya anak mayaman pala yan, ikaw duka lang. Natatawa na lang si Eric sa biro niyang yun. Umabot ng halos 2 oras ang kwentuhan nila. Tawanan lang silang dalawa. Pansamantala nilang nakalimutan ang lahat ng problema. Natigil lang yon nang maramdaman nila na tila may tao sa paligid. Napatingin sila sa kaliwang halamanan. May narinig silang mga yabag ng paa na umapak pa sa mga tuyong dahon. Paulo, gisingin mo na sila sa loob, dali! Natatarang wika ni Eric. Nagmamadaling pumasok sa loob ng kuweba ang binatang si Paulo. Hinawakan naman agad ni Eric ang itak na pinahiram sa kanya na matanda. Sige, lumabas ka! Paghahamon ni Eric. Ngunit tila pinagsisihan niya ang sinabi niyang yon. Paglabas ng aswang ay ikinagulat yon ni Eric. Sa pagkakataon kasi na yon ay mas nakakakilabot na ang itsura ng aswang. Tila mas lumaki ito ng bahagya dahil sa dami na ng nakain ito. Anak ng tokwa naman oh! Sabi na lamang ni Eric. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Iho, dito sa loob, dali! Wika na matanda at napalingon din naman si Eric. Ano? Paano na to? Mabangis tong hinayupak na to eh! Hindi na nagsalita ang matanda. Pumasok na sila sa loob ng kuweba. Tulungan niyo akong harangan ng daan. Hindi niya tayo dapat mapasok sa loob dahil wala tayong lalabasan dito. Saad ng matanda. Wala na silang sinayang na oras. Pinagtulungan nilang ibara ang mga kahoy sa daan. Nilagyan na rin nila ng bawang dahil yun lang ang pangontra na kanilang daladala. Mga ilang sandali lang ay nanahimik ang paligid. Nakikiramdam lamang sila sa paligid. Mahigpit ang hawak nila sa kanya-kanya nilang hawak na itak. Nagsimula na naman silang kabahan nang makita nilang unti-unting gumagalaw ang mga kahoy. Patay na tayo nito, sabi ni Paulo. Huwag kayo mag-alala. Ako na ang bahala. May kinuha ang matanda sa kanyang baul. Namangha ang magkaibigan nang makita nila roon ang mga armas. Gaya na lang ng latigo at mga punyal. Bakit kayo may mga ganyan? Tanong ni Eric. Ngumiti ang matanda. Parang wala lang dito ang nakaambang panganib sa kanila. Bago ako madukot ng dato, dati akong albularyo. Ako ang dating may-ari ng tribo. Pagtatapat nito, marami pa sanang gustong malaman si Eric ngunit wala ng oras para magkwento pa ang matanda. Pagtingin nila sa daan ay nailusot na ng aswang ang kamay nito. Mahaba ang kuko nito at parang kasing talim ng bagong hasang kutsilyo. Umabante ang matanda. Kinuha nito ang latigo sa baul at pumorma ng pakikipaglaban. Manong, ayos ka lang ba? Sure ka? Kaya mo yan? Nagdududang sabi ni Paulo. Hindi ko alam kung kaya ko pa. 2 dekada na rin kasi mula nang may huli akong makalabang aswang. Lalo silang kinabahan sa sinabi ng matanda. Pero wala silang magagawa kundi ang magtiwala na lamang.
Dahil sa kanilang apat, ang matanda lang ang higit na may kaalaman sa aswang. Nang tuluyan ng nawasak ng aswang ang harang, hindi na nagsayang ng pagkakataon ng matanda. Mabilis niyang hinagupit ang aswang. Mangisay-ngisay ang aswang na yon. Samantala naman ni Abeng at Eric ang pagkakataon. Mabilis silang tumakbo papunta sa likuran ng aswang. Tinaga nila ang pakpak ng aswang. May sumirit doon na kulay itim na likido. Dahil sa kanilang ginawa, ay napahiyaw naman ng malakas ang aswang. Hindi pa nakontento ang matanda. Naglabas pa ito ng bote na may lamang di umanong holy water. Isinaboy niya iyon sa aswang. Nakita nilang tila napaso ang balat ng aswang. Parang asido ang tubig na yon. Matagal na kitang hinihintay. Tapusin na natin ngayon ang naudlot nating labanan noon. Matapang na wika na matanda. Nagalit ang aswang. Nandilisik ang mga mata nitong nilapitan ng matanda at sinakal. Mabuti na lamang ay alerto si Paulo. Kahit namamaga pa ang isang braso ay tumakbo siya sa likod ng aswang. Itinarak niya ang punyal na nanggaling pa sa baul. Ayop ka! Pahirap ka masyado! Lumingon ng aswang kay Paulo. Dinakma siya nito sa liig at binalandra sa pader. Paulito! Sigaw ni Abeng. Nasa aktong lulusob ang babae ngunit sinipa lang yon ng aswang. Tumalsik ang babae sa gilid ni Paulo. Iho, ang bawang! Kunin mo ang bawang at idikit mo sa kanyang balat! Sabi ng matanda kay Eric. Mabilis na dinampot ni Eric ang bawang. Binato niya ng bawang ang aswang at tinamaan ito sa mata. Nakatulong yon para mawala sa pagiging organisado ang kilos ng aswang. Tapos ka na ngayon! Sabi ng matanda. Kinuha nito ang isa pang punyal. Buong puwersa itong tumakbo patungo sa aswang. Nang nakakuha ng tamang pagkakataon ng matanda, ay itinarak nito ang punyal sa kaliwang dibdib ng aswang. Dahil sa ginawa ng matanda, ay napaatras ang aswang. Kitang-kita ang pagiging mabagal ng aswang. Sinabi ko naman sa iyo, kailangan mo nang matapos. Kailangan matuldukan na ang sumpa sa iyo, anak. Sabi ng matanda. Ano? Anak? Pagtataka ni Eric. Unti-unting bumalik sa anyong tao ang aswang. Naging isang normal na lalaki na lamang ito na may pagkakahawig sa matanda. Nilapitan ng matanda ang lalaki na naghihingalo. Hinaplos na matanda ang mukha ng lalaki. Tay, maraming salamat. Maraming salamat kasi sa wakas, matatapos na rin ang paghihirap ko. Dahil sa sumpang ito, mahal kita, Tay. Alagaan mo palagi ang sarili mo, ha? Sabi ng lalaki. Habang sila Eric at Paulo naman ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Magpahinga ka na, anak. Wika na matanda. Ilang sandali lang ay tuluyan ng namatay ang tunay na aswang. Matapos ang pangyayaring yon, naalaman ng magkaibigan na anak pala talaga na matanda ang aswang. Isang normal na binata lamang ang kanyang anak. Ngunit base rito, isinumpa daw yun ng isang aswang kung kaya't naging aswang din ang lalaki. Malungkot ang matanda sa nangyari. Ngunit sa kabilang banda ay masaya na rin siya dahil makakapagpahinga na rin ang kanyang anak mula sa matagal nang nagpapahirap sa kanya. Kinaumagahan, magpapaalam na sila sa matanda dahil natapos na ang kaguluhan. Malaking pasasalamat nila sa matanda dahil kung hindi dahil dito, malamang ay habang buhay na silang nakakulong sa impyernong tribo na yon. Maraming salamat sa inyo. Umuwi na kayo ng ligtas. Sabi ng matanda. Maraming salamat din po sa inyo. Sana maibalik niyo po sa dati ang inyong tribo. Wika naman ni Paulo. Naglakad na rin sila palayo. Magaan na ang pakiramdam nila ng mga sandaling yon. Paano to? Wala tayong mga suot. Nakabahag lang tayo. Isa pa, wala tayong pera. Paano tayo makakauwi? Nag-aalalang tanong ni Paulo. Oo nga pala. Baka hindi na ako makilala ng fiancé ko. Napapakamot na lamang sa ulo si Eric. Huwag kayo mag-alala. Makarating lang tayo sa lugar namin. Magiging maginhawa ang buhay natin. Sabi naman ni Abeng.
Mayaman? Mayaman ka? Tanong ng dalawa sa dalaga. Mayaman ang pamilya ko. Sigurado ako na matagal na nila akong hinahanap. Matutuwa sila kapag nakita na nila ako. Sabi ni Abeng. Napanganga na lamang ang dalawa sa kanilang narinig. Pero sa isip-isip ni Paulo, para siyang naka-jackpot kung sakaling totoo nga ang sinasabi ng babae. Wakas,